Iprito ko muna yung talong. Maglagay ako ng mantika sa kawali. Painitin at ilagay na rin yung talong. Lutuin o iprito hanggang sa maluto. Pagkatapos niyan, itanggalin muna sa kawali at isit aside. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page Lasang Pilipina. Igisa ko na rin yung bawang. Disim na kawali pa rin yan. Hindi na ako nagdagdag ng mantika. Yun na rin ang ginamit ko yung tira dyan. Ihalo hanggang sa maglabas lang ng aroma yung bawang at isunod ko na rin ilagay yung luya. Ganung process lang din. Ihalo hanggang sa maglabas lang din ng aroma yung luya at isunod ko na rin ilagay yung sibuyas. Ihalo lang din hanggang sa maluto yung sibuyas. Maglagay na rin ako ng bagoong. Mga 3 tablespoon lang siguro. Tatlong kutsara lang din. Depende sa iyo kung gaano karaming gusto mong bagoong. At luto na yang ang gamit ko. Yung binili ko na lang yan sa supermarket. Luto na siya. Halimbawa, wala ka namang luto na bagoong o yung hilaw pa sa palengke na bili mo. Dihugasan mo na lang at saka isabay na rin sa gisa. Lutuin mo muna. At isunod ko na rin ilagay yung gata. Maglagay rin ako ng kunting tubig. Nilagay ko lang din sa para masimot natin yung gata, yung sa lagayan niya. Ihalo lang at siguraduhin mo lang din na matanggal mo yung toast na nakadikit sa kawali. At pagkakulo niyan, pwede na natin ilagay din dyan yung ating bangus. Boneless bangus yung isang piraso na dinaing ko at saka hiniwa ko lang din yan ng ganyan. Nakikita mo naman sa video. Pagkatapos niyan, takpan at isimmer hanggang sa maluto lang din yung bangus. Sa puntong ito mga kalasa, luto na yung ating bangus. Dandahan lang natin sa paghalo dahil baka magkanda durog-durog naman dahil pagluto na yan, napakalambot na ng ating bangus. Tinikman ko na rin para malaman natin kung kailangan pa ba natin magdagdag ng panimpla o hindi na. Saka natin ilagay din yung pinirito nating talong kanina. At pagkatapos niyan, kunting halo lang din para lang din masigurado natin na hindi dumikit yung ilalim ng ating bangus o hindi sunog yung ipinakailalim na part. At maglagay na rin ako dyan ng siling labuyo at siling green. Optional pero talaga naman kahit pagka sinabi natin binagoongan, medyo may konting twist talaga ng anghang. At kunting halo na lang yan at ready to serve na yan yung ating napakasarap na binagoongang bangus. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Kaya mga kalasa, alam ko kayang-kaya mo itong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!